Welcome to another episode of The Frontliners, a program dedicated to helping us know more about our Department of Foreign Affairs. What does it take to become a diplomat? The Department of Foreign Affairs produces the most eligible people to represent the Philippines outside the country, and it is their responsibility to pick the cream of the crop to promote Philippine diplomacy. Today, Assistant Secretary Melita Santamaria Tomecek will give us an in-depth view on how to become a diplomat or a member of its staff in the Office of Personal and Administrative Services. Si Melita Santos Santamaria Tomecek, ang kasalukuyang Assistant Secretary ng Department of Foreign Affairs, Office of Personnel and Administrative Services. Siya rin ang presidente ng DFA Ladies Foundation mula noong 2011 hanggang ngayon. Sa DFA, siya ay mas kilala bilang Asik Mili. Ipinanganak si Asik Mili noong January 25, 1953 sa Maynila. Kinuha niya ang kursong AB Communication Arts sa Maryknoll College sa Quezon City noong kolehiyo. Taong 1988 nang makumpleto niya ang kanyang masteral sa Public Administration sa Speyer School of Administrative Sciences sa Germany. Una siyang pumasok sa DFA noong 1991 bilang isang Foreign Service Officer 4. Bago siya manilbihan sa DFA, ay nagtrabaho muna siya sa Development Academy of the Philippines, Educational Program Implementing Task Force at National Steel Corporation. Habang nasa DFA, siya ay naging Deputy Consul General sa New York at First Secretary and Consul sa Bonn, Germany. Dahil sa kanyang outstanding performance ay nabigyan na rin si Asik Mili ng mga parangal gaya ng Gawad Mabini Award, Rank of Dakilang Kasugo at Excellence Award for Government Services. Si Asik Mili ay isang fluent German speaker at may kaalaman din sa basic Spanish. Ngayong hapon ay makakasama natin siya upang talakayin kung paano nga ba maging isang Foreign Service Officer. Let us welcome to the program Assistant Secretary Melita Santamaria Tomecek. Magandang hapon po. Magandang hapon, Congressman. Alam mo, Asek, maraming nag-iisip, paano ba makapasok dito sa Foreign Service, no? At ano ang mga kinakailangan para makapasok dito? Meron po kaming tinatawag na Foreign Service Officers Examination. Kung gusto nyo maging officer, ibig sabihin ho nun, yung officer track, yun ho yung magiging consul kayo, consul general, at eventually ambassador. Yun ho yung path na yun. At para makapasok ho dun sa career path na yon, unang-una ho, dapat kumuha ng Foreign Service Officers Examination na nasa batas ho namin yon, RA 7157. Yun ho ay isang masusing eksaminasyon ng talino ng tao, knowledge, and aptitude, and general capabilities. Pag napasa niya ho yun, pwede ho siyang ma-appoint ng presidente na Foreign Service Officer 4 hanggang sa pagtaas niya. Siyempre, alam naman natin na kagaya ni sinabi ho ninyo yung exams ay importante. Pero sa kolehiyo, may requirement kayo na kailangan ang kurso ninyo ay foreign service or kahit anong kurso as long as you pass the exams? Kahit anong kurso. Wala ho kaming requirement kung anong kurso. Kung maaalala nyo ho, si Secretary Siason, siya ay isang physicist. No? At meron kami mga foreign service officers dito na mga architects, engineers. Ako ho, ang kinuha ko ho, Communication Arts and Public Administration. So, multidisciplinary ho kami. At para ho kumuha ng exam na yon, unang-una, dapat Filipino citizen, of course. Pangalawa ho, sana hindi kayo more than 35 years old. Wow. Kasi ho, syempre, yes, aakyat yes. pa. At dapat ho, nakatapos yun ng 4-year college degree. Any course? Any course. At dapat 2 taon na kayong nagtatrabaho. Kumbaga, hindi ho fresh graduate. Parang may 2 taon na kayong experience or equivalent ng pag-aaral, siguro master's degree, masteral program,
or doctoral program. Kasi ngayon, lumalabas sa iba't ibang mga paaralan ngayon na nagbibigay sila ng foreign service course. Aha. Di ba? As a matter of fact, I know that, I think it's Benil, that has a course like CU. Yes. And ito ba'y nakakatulong sa isang estudyante na kung ang track talaga niya foreign service, na dito siya mag-concentrate sa kursong ito, is there any advantage? Sa palagay ko malaking tulong kasi namumulat sila sa mga issues ng ating foreign policies, foreign relations. Tapos marami sa kanila nag-OJT dito pag summer. Marami sa kanila na handun na sa track, na sa interest nila sa mga international relations. So sa palagay ko malaking tulong yon. At natutuwa nga ako kasi in the recent years, biglang ang dami na mga universidad na nag-o-offer ng international studies. Nung panahon ko 80s, 70s, hindi konting-konti lang nag-o-offer. Mga UP, at that time, Marinol, hindi talaga. Pero ngayon, natutuwa kami. Ateneo, wala nga Oo. At ngayon, namumulat na ang ating society sa importansya ng pag-aaral na ito, ng disiplina na ito. Sa ganito, meron rin ba kayong pag-uugnayan sa CHED, sa Commission on Higher Education, para at least bigyan ng hugis ang isang kurso sa isang paaralan? Kasi sa ngayon, di ba, pinapapaubaya sa mga paaralan kung anong ilalagay sa kurso. Pero hindi ba kayo hinihingan ng input para at least lalong yung interest ng ating bansa, kung yan ang pag-uusapan, talagang mapangalagaan? Sa ngayon hindi pa kami talaga diretsyong nakikipag-usap sa CHED tungkol sa curriculum. Pero marami sa aming retired ambassadors ay mga advisors at mga professors sa mga universidad ngayon, at tumutulong sila sa pag-track ng mga dapat na ipasok sa curriculum ng international studies. Maraming consultants na talagang galing sa foreign service. So, sa ganung paraan in a way, yung experiences namin sa actual world, nakakapasok rin sa education system. Pag sabi ninyo, ang pinaka-importante sa lahat para makapasok dito yung pagpapasa sa exams. And ano yung... Pag gusto nyo maging officer, meron rin kasi kaming entry sa staff. Staff level. Staff level. Yun basta may civil service eligibility at saka makapasok dun sa mga recruitment examinations namin, makakapasok sila dun sa staff system. Ano yung pinaka first level na staff na pwedeng pasukan? Usually kasi sa government, limitado ang plantilla. Usually nag-uumpisa sila contractuals. Pag may civil service eligibility naman at they have the 4-year degree course, nakakapasok sila pag nagkaroon ng bakante dun sa regular foreign service staff plantilla. Yes. So, yun. Hanggang sa umakyat na sila. Ang pinakamataas sa staff level would be? Foreign Service Staff Officer 1. Tawag namin doon, FSSO 1. Sila yung aming core ng technical assistants. So, iba pa yung core ng mga officers. So, ganun para mag-run ng isang embassy, dapat may staff, may mga officers, so, the whole world. Pag pinag-uusapan natin ito, walang discrimination in the sense na maski staff level ka pumasok, may posibilidad ka ma-post sa ibang bansa? Yes, of course. Kasi foreign service item rin yun Foreign Service Staff Officer or Employee. No? So, nakakatuwa nga kasi, hindi ba ang department, tumatanggap rin kami ng PWDs, Persons with Disabilities. Meron nga kaming isang staff na PWD na napunta sa Los Angeles at nakakuha pa nga siya ng award kasi nakatulong siya sa isang batang muntik ng masagasaan at nabigyan siya ng honor. So, nasabi ko lang yun kasi sinabi niyo wala kaming discrimination kung may qualification yung tao at kung nahandun sa kanilang interest at talino ang pagpasok sa foreign service, magaling silang sumulat, mahilig mag-research, mag-analyze at mag-observe sa mga nangyayari sa ating paligid at nasisynthesize at nai-integrate ang
mga happenings, pwede ho siyang makapasok sa department at maging diplomat. Okay, babalikan po natin ng ating diskusyon na Asset Millie pagkatapos ng ilang mga paalala.